Bagamat dumidistansya ang mga kongresista sa pangangalap ng mga lagda para sa charter change, sinabi ni Congressman Joey Salceda na kumpleto na ang pirmang kailangan para sa People's Initiative. Balak naman daw ng Senado na questionin ang People's Initiative sa Korte Suprema. May report si Tina Panganiban Perez. Para maamyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative, 12% na pirma ng registered voters sa buong bansa at 3% kada legislative district ang kailangan. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, naabot na ito. As of last night, we've reached the 12.1 threshold. We have already reached the mandate of the people. Di nilinaw ni Salceda kung bakit alam niya ang impormasyon at di rin malinaw kung sinong we o kami ang kanyang tinutukoy. Dati nang itinatanggi ng liderato ng Kamara na nasa likod sila ng People's Initiative. Kung si Salceda sinabing sapat na ang mga pirma, sabi naman ng grupong pirma o People's Initiative for Modernization and Reform. So far, we have gathered about 30% of 8 million. So that's about 2.5 million signatures already. Sa nangyayari po ngayon ay mukhang kakayanin namin ang 12% at baka sobra-sobra pa. Palagay ko po within the next 2 to 3 months kuha na namin. Nilinaw rin ng grupo na di nila kasama ang mga kongresista sa signature drive. Pero nakikipag-ugnayan daw sila sa mga ito para sa pangangalap ng pirma sa kanilang mga distrito. Isinumite at tinanggap na raw sa COMELEC local offices ang mga nakalap na lagda. Mahigit kalahati na ng congressional districts ang nabigyan na ng COMELEC ng certification. Matapos naman lumagda ang mga senador sa manifesto para tutulan ng People's Initiative, tutulog na rin ang Senado sa Korte Suprema para harangin ang People's Initiative. Punto ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, walang basehan ng COMELEC para tanggapin ang mga signature form. May tuturing din daw na revision at hindi lang simpleng amendment ang joint voting ng Senado at Kamara na isinusulong ng People's Initiative. Yung basic structure ng legislative branch ang binabago or kinukontra. Hence, if it is not an amendment, then it must be a revision. And People's Initiative is not available for a revision. Hindi po kami hihinto hanggat hindi po kami pinapahinto sapagkat tali po kami doon sa patakaran. Sabi rin ni Pimentel, sinuspindi na ng Senado ang pagtalakay sa resolution of both Houses 6 na layo namang amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon dahil sa nagpapatuloy pa rin People's Initiative. Foul words or unnecessary invectives, yung hindi magandang salita, they have no place here. Hindi natin pinapatulan yan. What we do, we try to look at the good in everything that everyone does, even the Senate. Palagi ko hindi matutuloy yung usapan dyan sa economic provision habang hindi sinasangtabi itong People's Initiative. Dapat na raw pumagitna ang Pangulo sa issue. Napakahalaga ang sentimento ng ating Pangulo dito. At mahalaga rin na maiwasan itong potential political crisis. Hinihingi pa namin ang panig ng Malacanang ukol dito. Suportado naman ni Vice President Sara Duterte ang manifesto ng Senado para tutulan ang People's Initiative. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.